Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Sinabi po ng ating DOJ, congratulations. Minsan nakakatuwa po to si Remulla, no? Nagpahayag po ang ating DOJ na hindi raw po welcome dito ang ICC, no? Maraming salamat DOJ Remulla. Bagamat minsan hindi tayo magkasundo. Ngayon po magkasundo tayo diyan, no? Dahil hindi dapat wini-welcome dito yung ICC dahil tayo po ay mayroong sariling soberenya, no? May kalayaan po ang Pilipinas, hindi po nila tayo sakop. Kaya dapat po lang na hindi sila welcome dito. Yan po ang ating pangunahing paksa, no, yung pagpasok po rito ng ICC. Okay naman, no, si DOJ Remulla, may mga pinahayag po siya ngayon. Ito po ang sinabi niya. Sabi po ni DOJ Remulla, ICC not welcome to Philippines to prove killings in illegal drugs operations, no? Ayon po kay Secretary Remulla, definitely I do not welcome this move of theirs and I will not welcome them to the Philippines unless they make clear that they will respect us in this regard. Ibig sabihin po ni Remulla, igalang ninyo ang Pilipinas, no? I will not stand for any of these antics that will tend to question our sovereignty or our status as a sovereign country. We will not accept that. Okay. Why pinagtataka niya raw kung bakit gusto ng ICC na pumasok sa Pilipinas kahit hindi naman po tayo miyembro ng ICC. Kaya po ano to no? Ito pong ICC ay illegal po na papasok dito sa Pilipinas. Illegal po yung gagawin nilang pag-iimbestiga dahil hindi naman tayo miyembro niyan. Tama po 'yun, no? Ipakita po, hindi po pwede na lahat ng kapritsyo ng mga to. Sabi ko nga ang dami pong paglabag na nagaganap ngayon sa Russia, sa Ukraine, sa North Korea, sa China, sa Afghanistan, diyan sa mga bansa sa Middle East. Bakit hindi po kayo diyan mag-imbestiga? Bakit ini-insist nyo sa Pilipinas? Hindi ko po maintindihan, no? Pero ganun pa man, haharapin po namin kayo. Kami, ito po, pati yung mga kritiko, no? Yung mga kritiko po ni Pangulong Marcos, okay lang po yan, nakikipagbatbatan lang po tayo, no, sa kanila, no? Pero wag po kayong pumorma na parang pareho lang ang gagawin ninyo kay ginagawa nyong pambubuska. Actually, ang kaya nyo lang naman buskahin si Pangulong Marcos Ibang usapin po itong papapasukin nyo, gusto nyong papasukin yung ICC dahil pambabastos po ito sa ating sarili, no? Dapat nga buong Pilipinas, no? Ano man ang kulay nyo, dapat nakatutol tayo rito, no? Meron po tayong, ito po ang sinasabi ni ni Justice Remulla. Kaya kanina sinasabi ko na hindi po pwedeng papayag si Remulla, hindi rin pwedeng pumayag yung Supreme Court kasi may isasantabi po sila Ang ibig po sabihin niyan, yung DOJ tsaka yung Supreme Court inutil dito sa Pilipinas. Kaya po sila papasok. Yun lang po ang kahulugan niyan Tanong ko po sa inyo lahat, inutil po ba ang ating DOJ at ang Supreme Court? O wag niyo na sagutin yung DOJ, baka may sumigaw na inutil. Hindi. Ibig ko sabihin, maaring meron po tayong mga flaws, hindi po tayo perpekto, di po ba? May mga sablay na desisyon ng ating mga korte na maaaring sa pandinig po ninyo, sa panlasa nyo ay hindi tugma. No? Pero katulad ng sinasabi ko palagi, no? Ginagalang ko lagi yung korte ng Pilipinas dahil nga dito sa pangyari na pag umangal ako sa desisyon ng korte, kahit nga kay Maria Ressa hindi pabor sa atin yung desisyon, pabor kay Maria Ressa, pero kinakailangan po natin igalang yung korte natin. Dahil sino po gagalang sa korte natin? Di po ba? Kayong mga kakamping, kahit na anong kulay nyo, hindi po pwede na papasukin natin basta-basta ang ibang korte ng ibang lahi. Hindi naman po tayo sakop. Tapos na po yung panahon ng pananakop sa atin ng mga Europeo. Napakatagal na panahon na sinakop tayo ng malalaking bansa. Hindi po ba pinaglaban na po ito nila Andres Bonifacio?
at ng mga kasama niya sa Katipunan na magkaroon tayo ng kalayaan? Bakit po wini-welcome nyo? Porket kalaban ninyo si Duterte, payag na kayo na nadiktahan ng ang korte rito, na baliwalain ng korte sa Pilipinas? Hindi po nararapat yun. Sa isang matinong mga mamamayan, hindi po nararapat na magpapasok ka ng mga kung sino na mawawala na silbi. Ano po ang magiging silbi ng DOJ at ng ating court system, yung ating Supreme Court? Ibig nyo sabihin, naniniwala kayo na inutil ang ating court system? Hindi po karapat-dapat. Walang karapatan. Illegal ang gagawin nyo. Kung illegal po yung gagawin ng mga ICC, may karapatan po tayong arestuhin yan. Isi-citizens arrest po natin yan. Kung illegal ang pagpunta nila rito, nasa Pilipinas sila. Yan po ay panghihimasok, no? Kung tayo po ay nakikipaglaban sa West Philippine Sea, may mga ano tayo, tapos i-welcome nyo sa airport ng Pilipinas, merong uusigin na isa na Pilipino, hindi lang po isa, dalawa o kung sino pa man yung gusto nilang usigin. Pwede po ba yun? Hindi po pwede yun. Hindi po tayo pwede, tayo bang mga Pilipino pwedeng pumunta ngayon? Tignan nyo po sa Kuwait. Ano po ba nangyari sa kababayan natin? Umuwi pong bangkay dito. Yung kababayan natin, si Jollibee. Dapat po ba na usigin natin yung pumunta tayo sa Kuwait at tayo mag-usig sa mga kahit na po napakasama nung nangyari sa kababayan natin, wala po tayong karapatan na mag-usig ng mga taga-Kuwait. Sila. Hindi naman po inaano yung mga taga-Netherlands. O kung saan man lupalop galing yung Amerika na yan. O anong pangalan niyang pinuno ng ICC na yan? Ang binibintang ninyo, hindi naman po dinidinay. Hindi naman sinabi na huwag usigin. Kung may kasalanan po ang Pilipino, sa kapwa niya Pilipino, at naganap ang krimen sa Pilipinas, saan po dapat magsampa ng reklamo? Sa ibang bansa? Sino po dapat mag-usig? Korte ng ibang bansa? Hindi po nararapat. Kayo mga kritiko ni BBM, huwag niyong ipagkamali na yung pambubuskan ninyo. Wala naman yun. Pambubuskan lang yan. Nakikipag-asaran lang kami pag binabanatan nyo si Bongbong Marcos. Kaya nga pinagmumura ko lahat ng tuwan-tuwa sa Twitter eh. Pini-ay ko talaga. Ano ngayon, kung mawala ako sa Twitter, hindi naman ako kumikita riyan. Basta kanang para maramdaman nila na iba yung gusto nilang magpakulong ng isang Pilipino, no? Kaysa dun sa nagkakantsawan tayo. Pilipino sa Pilipino lang tayo eh. Kinakantsawan nyo si Bongbong Marcos, kinakantsawan din namin si Lenny. Kinakantsawan nyo yung gobyerno ngayon, ganun lang po tayo. Pero ibang uri na yung natutuwa kayo na may ipapakulong, may dadayo ditong taga-ibang bansa para ipakulong yung dati nating Pangulo. Ibang usapan na po yun. Hindi po nararapat yun. No? Okay, bakit po hindi nararapat? Una, hindi na tayo kasapi niyan eh. Hindi na, sasabihin nyo, kaya nga hindi na naging kasapi dahil kay Duterte, umalis tayo. Yun na nga yun eh, di ba? Ibig sabihin, matalino talaga si Duterte. Hindi pa nagaganap tong mga pangyayari na to. Inunahan na niya. Ano ang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas? Bakit sila manghimasok sa ating internal affairs? Internal po yan eh. May nilusob ba si Duterte? Yung war on drugs niya ba? Ginawa niya sa Netherlands. Sabi nga ni Roque, itong ICC na to, traditionally, mga Europeans lang yan. Karamihan ng miyembro niya ay Europeans. Hindi member ang Russia, hindi member ang US, hindi member ang China. Ayusin nyo muna problema nyo sa droga, yung mga bansa sa Europe, bago kayo makialam sa paraan namin ng paglutas ng problema namin sa droga sa Pilipinas. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K, mga sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.